Yun po ang ipinakita sa atin, natin pong maunawaan na iwanan natin po ang mundo na ito. Na atin pong titingnan na ang buhay ng tao ay maiksi lamang. Makikita natin na kahit po iedad tayo sa mundo na ito na 100, kumpara po doon sa Diyos, sa hinahanda ng Diyos po sa atin na walang hanggan. Napakaiksi lang po yung 100 na taon at sa ngayon ay wala na pong umaabot ng 100. No? Bihira na lang. Ang calculate nga ni David po niyan doon sa Psalms chapter number 90 ay nasa 60 lang. Kung ikaw po ay medyo mahilig sa gulay, ay aabot ka ng 80. Kaya ipinakita ng Biblia po sa atin na tayo po ay dapat maghanda. Kaya ang sabi ng inawit, no, ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko, baka ang bukas ay di na darating. No? Ito yung nakakatakot. Hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay. Pero sinabi ng salita ng Diyos sa Hebrews chapter number 9 and verse number 27, tiyak na ang tao po ay mamatay. No? Kaya sa umaga pong ito, bigyan lang po tayo ng unawa at ipag-intindi sa salita ng Diyos. Hindi ko kayo inimbita para po i-promote po yung relihiyon po namin. Hindi po kayo pinapunta po dito para po bigyan kayo ng relihiyon. Kayo po ay inimbita po namin para po kayo po ay makatiyak ng kaligtasan ngayon. Dahil hindi natin alam kung bukas buhay pa tayo. No? Kayo nang sinasabi ng 2 Corinthians chapter number 6 and verse number 2. Diba? 2 Corinthians chapter number 6 and verse number 2. Ang sabi ng Bible, medyo mabagal po yung internet po natin, kaya siguro ay 2 Corinthians chapter number 6, for he saith, I have heard thee in a time accepted, and in the day of salvation I have succored thee. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. Kaya po namin kayo, inimbita po namin dito para po malaman natin na tayo po ay mamamatay at hindi natin alam kung kailan po yung darating. Baka kung mapalad tayo, kung abot tayo ng 200. Pero ang sabi ng Bible, kailangan nating matiyak yung kaligtasan na pag tayo po'y namatay, sa langit po tayo pupunta. Ngayon, dito natin lunduin yung atin pong pag-aaral sa umaga po ito para maunawaan natin ng maigi. No? Atin po itong bigyang pansin, ano ang gusto ng tao? No? Ano, bilang tao, ano po ba yung gusto ko sa sarili ko? Nasulat po yan sa Bible. Kung titingnan natin in Luke chapter number 12, mayroong isang taong mayaman. Luke chapter number 12. At makarelate po tayo dito. No? Makarelate po tayo dahil ito talaga yung gusto ng tao. No? Luke chapter number 12 in verse number 18. Kung ano po ba yung gusto ng tao sa sarili niya. Luke chapter number 12. Dito na ako magbasa sa Bible talaga. Dito sa... At titingnan nyo lang para hindi nyo isipin na, dinadaya tayo ni pastor eh. Para makita natin, ito po ay salita ng Diyos. Luke chapter number 12 in verse number 16. Para maunawaan natin. Atras tayo ng dalawa. Verse number 16. Ang sabi ng Bible, and he spake a parable unto them saying, the ground of a rich man, like the ground of a rich man. Teka, magsalamin ako ha. Sisa na, asan na yung salamin ko? Ganito siguro pag tumatanda na talaga, no? Yun, maliwanag na. And he spake a parable unto them, saying, the ground of a rich man brought forth plentifully. And he thought within himself, saying, what shall I do, because I have no room where to bestow my fruits? Atin po yang makarelate po tayo ngayon kasi na marami pong mga mayaman na talagang nagpapayaman ng husto. No? Na mga mahihirap naman ay nababaon lalo sa hirap. Kaya titingnan natin, in verse number 17, and he thought within himself, saying, what shall I do? Because I have no room where to bestow my fruits. And he said, this will I do. I will pull down my barns and build greater, and there will bestow all my fruits and my goods. In verse number 19,
And I will say to my soul. Look at, ito yung gusto ng tao ha. And I will say to my soul, Soul, thou hast much good laid up for many years. Take thine ease, eat, drink, and be merry. In verse number 20, But God said unto him, Thou fool, this night thou shalt be required of thee. Then whose shall those things be which thou hast provided? Ano pong gustong ipakita ng Diyos po sa atin? Ito yung gusto ng tao, na siya po ay yumaman, siya po ay magkapera para makakain, makainom, at maging masaya. Yun lang naman ang gusto ng tao maging masaya. No? Pero ang sabi ng Bible, ang sabi ng Diyos, ang gusto ng tao ay yung lalo siyang maging mayaman at magtrabaho. Yung binasa natin doon sa James, sabi na, punta ako sa syudad para po ipagpatuloy ang buhay po doon. Ako po ay mangalakal o magbenta o anuman para kumita. Yun ang gusto ng tao. Pero ang sabi ng Diyos po sa kanya, ang taong ganun po ay mangmang. Dahil ang sabi ng Bible, paano kung mamatay tayo? No? In verse number 20, ang sabi na, But God said unto him, Thou fool, this night thy soul shall he require of thee. Then whose shall those things be which thou hast provided? Ang sabi ng Diyos, mayroon pong mga bagay na mahalaga kaysa salapi. Kaya atin pong bigyang pansin, ano po ba ang pinakamahalagang bagay po talaga para sa atin? No? Ano po bang pinakamahalagang bagay para sa atin? Mark chapter number 8, verse number 36. Mark chapter number 8, in verse number 36. For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Ito yung unawain po natin. Anong pakinabang ng isang tao kahit makamtan man niya ang kayamanan ng buong mundo, pero ang kanya pong kaluluwa ay mapunta sa impyerno. Ibig sabihin, may mas mahalaga pa po sa yaman. May mas mahalaga pa po sa pera. May mas mahalaga pa po sa ninanais ng tao. At ito ang gusto ng Diyos para sa atin. Na tayo po ay makatiyak at magkaroon ng katiyakan na pag tayo po ay namatay, sa langit po tayo pupunta. Dahil hindi natin tiyak kung bukas, buhay pa ako, buhay pa tayo. Pero ang nais ng Diyos, makatiyak tayo ngayon na pag ako ay namatay man, sa langit ako pupunta. Napakagandang, ano po yan? Ibig sabihin, makuha natin ang gusto ng Diyos sa atin. 2 Peter chapter number 3, in verse number 39. Ito po yung gusto ng Diyos sa atin. 2 Peter chapter number 3, in verse number 39. 9, Wala na, 9. Verse number 9. The Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to usward, not willing that the innocent should perish. Ito yung gusto ng Diyos po sa tao. Kaya magkaiba yung gusto ng tao sa sarili niya at yung gusto ng Diyos para po sa tao. Malayo. Kasi ang sabi ng Diyos sa gusto ng tao, tinawag ito ng Diyos na mangmang. Pero ang gusto ng Diyos po sa tao na ikaw ay hindi mapunta sa impyerno. Dahil po, nilikha tayo ng Diyos. Kaya may formula po tayo doon sa salvation kung bakit po mayroong salitang salvation sa Biblia. Ngayon, para maunawaan po natin, i-trace natin ng maigi. Bakit, Pastor, mayroon pong salitang salvation sa Biblia? Ako po ay nilikha ng Diyos. Ako po ay minahal ng Diyos. Bakit kailangan pa po ng kaligtasan? Bakit kailangan po ng salvation? Although kung titingnan po natin, tama po. Tayo po ay nilikha ng Diyos. Sa tamang formula ng kaligtasan, para maintindihan natin, tayo po ay nilikha ng Diyos na talagang maganda at perfect sa kanya pong harapan. No? Kaya doon sa Old Testament, makikita natin, magkasama ang Diyos at sa tao, nagkausap sila, nagkakwentuhan po sila. Ibig sabihin, nilikha ng Diyos ang tao para po doon sa kalwalatian ng Diyos. No? Ngayon, mayroon pong Satanas na pilit sisirain ang gusto ng Diyos. Ibig sabihin, ang gusto ng Diyos na ako po ay magkaroon ng katiyakan sa kaligtasan, gusto ng Diyos na ako po hindi mapahamak sa impyerno, pero mayroon pong Satanas na pumipigil na hindi mo maunawaan ang salita ng Diyos.
Mayroon pong Satanas na pumipigil na hindi mo paniwalaan ang salita ng Diyos. Kaya ngayon titingnan natin kung bakit nagkaroon po ng kaligtasan. Bakit biglang mayroon pong salvation po sa Bible. Ito yung sinasabi ng Romans chapter number 5 and verse number 12. Kasi ang gusto ng binaral natin yung gusto ng tao. Ibig sabihin, yung yaman lang, kung paano siya makilala, kung paano siya sisikat, kung paano siya kumain, uminom, at saka magsaya. Yun lang gusto ng tao. Pero ang gusto ng Diyos, nawa walang taong mapunta sa impyerno. At tingnan natin. At nawa po, mabigyan nating pansin po ito. Ito yung sabi ng Bible. Wherefore, as by one man, sino po ang tinutukoy? Walang iba, kundi si Adam. Si Adam. No? Walang iba, yung pinakaunang tao na nilikha ng Diyos. Wherefore, as by one man, sin entered into the world. Ang sabi niya, sa isang tao, ang kasalanan po ay pumasok po sa sanlibutan. And death by sin, and so death passed upon all man. Ito yung problema ngayon. Nasira ni Satanas ang plano ng Diyos para sa tao. At walang ibang pinuntirya na kundi yung pinakaunang tao na kanyang nilikha na Diyos. At ang sabi niya, nang dahil sa isang tao, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan. Kaya dahil makasalanan si Adan, ako, nakalahi ni Adan, makasalanan din. Tayong lahat ay makasalanan din. At tayong lahat ay pupunta sa impyerno. At tayong lahat ay mamamatay. Sinabi. Titingnan lang natin kasi para maunawaan na natin yung word na salvation sa Bible. And death by sin, and so death passed upon all men. At ang kamatayan ay lumaganap at maranasan sa lahat ng tao. Pastor, sabi niya hindi ako tao, unggoy ako eh. Papayag ba kayo ng ganon? Siguro hindi naman tayo papayag na ganon. Pinagsasabi naman na galing daw ang tao sa unggoy. No? Sa sagwapo nung yan, sa ganda nung yan, sasabi nung Kaya ang sabi ng Bible, dahil sa isang tao, ako ay mamamatay. Ako ay mapunta sa impyerno dahil ang kamatayan po dyan, dalawang bahagi pa, o dalawang uri po yung kamatayan na yan. Physical death, at saka yung spiritual death na sinasabi ng Revelation chapter number 20 in verse number 14. Revelation chapter number 20 in verse number 14. And death and hell were cast until the lake of fire, which is the second death. This is the second death. Ito yung pangalawang kamatayan na dapat natin pong paghandaan. Ito yung pangalawang kamatayan na sinasabi ng Bible na doon sa lawa na apoy. At ang sabi ng Biblia po doon, wala na po itong end. Ibig sabihin, walang hanggang kaparusahan. Kung titingnan natin yung apoy dyan nga, magbilad lang tayo sa araw na, hindi naman mainit ngayon, pero napakainit na. Lalo pa kayo yung, di ba? Lake of fire. Yun po yung ikalawang kamatayan na gustong maunawaan natin, gustong ipaunawa ng Diyos po sa atin, na sabi ng Bible na dapat nating tiyakin na hindi tayo mapunta dyan. Kasi ang gusto ng Diyos, hindi tayo mapunta dyan sa dagat-dagatang apoy. No? Kaya makikita natin, pumasok ang kamatayan sa tao dahil in verse, Romans chapter number 6 and verse number 23, nagsabi na, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal. For the wages of sin is death, ako makasalanan na, magkailangan kong bayaran ito. Ako ay pupunta sa impyerno. Pero ayaw ng Diyos yon. Ayaw ng Diyos yon. Kaya minahal tayo ng Diyos. Kaya nabuo po yung salitang pag-ibig po doon. Kaya anong ginawa ng Diyos? Anong ginawa ng Diyos po sa atin? Bumaba siya sa lupa para hanapin tayo at iligtas. Ipinadama ang pag-ibig ng Diyos po sa atin. Luke chapter number 19 and verse number 10. Luke chapter number 19, para makita natin sa Bible kung paano o kung ano yung formula ng kaligtasan.
nagkasala ang tao, ako po'y makasalanan at ako po'y mapunta sa impyerno. Minahal ako ng Diyos. Hinanap ako ng Diyos for the Son of Man. Sino po yan? Walang iba po ang Panginoong Hesus. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. No? Ibig sabihin, ngayon, hinanap ka ng Diyos. Bawat isa po sa atin, hinanap po tayo ng Diyos. At kung ikaw ay hindi pa makatiyak na pag namatay sa langit ka pupunta, hindi ka pa nasumpungan ng Diyos. Ikaw pa rin po ay naligaw. Kasi save that which was lost. Naligaw ka pa rin. Dahil gano'n naman talaga ang tao, no? Pag, kahit tayo man lang, kung walang ways ngayon, di ba? Tiyak, kaligaw-ligaw yung mga tao sa pupuntahan sa daming mga ginagawang ganun ba? Mga ano. Kaya pag naligaw ka, hindi mo talaga alam kung, di ba? Hindi mo talaga matumbok kung saan ka pupunta. Ligaw eh. Kaya pag sinabi mo, pag namatay ka ba sa langit ka pupunta? Hindi po. Ibig sabihin naligaw. Hindi alam eh. Kaya gustong ipaunawa ng Diyos sa atin na tayo po ay makatiyak at hindi na maligaw at masumpungan ng Panginoon. Dahil siya mismo ang bumaba po sa atin. Ito yung ginawa ng Diyos in Romans chapter number 5 in verse number 8. In Romans chapter number 5 in verse number 8. For Romans chapter number 5 in verse number 8. But God commended His love toward us. Ako ay mamatay at mapunta sa impyerno. Pero minahal ako ng Diyos. At hindi lang niya ito sinabi. Ipinadama niya sa atin. Makarelate po kayo dito dahil halos dito may mga asawa na. Di ba? Nung kayo po ay nanliligaw po doon sa inyo pong partner ngayon, di ba? Talagang ipinadama nyo sa kanya. Hindi nyo lang sinabi o tumawag lang kayo na mahal kita, pero hindi naman ipinadama. Sabi ng babae, hindi ko ramdam. Wala. Pero ang Diyos po, ipinadama niya sa atin. Kung bakit tayo minahal ng Diyos dahil ang gusto niya, anong gusto niya? Hindi tayo mapahamak sa impyerno. Kaya sabi niya, but God commended His love toward us in that while we were yet sinners. Sabi ng Bible, ako po ay makasalanan, ako po ay pupunta sa impyerno, pero ipinadama ng Diyos po ang kanya pong pag-ibig sa atin para tayo po ay hindi mapahamak. Ngayon, Pastor, diretsuhin na natin ang tumbok po natin ngayon sa atin pong pinag-aralan. Paano po ba ako, Pastor, makatiyak na pag ako po ay namatay, ay sa langit po ako pupunta? Gusto niyo ba yan? Paano po ba ako, Pastor? Isang talata lang bubuksan po natin. No? Isang talata lang para hindi na tayo maguguluhan. Paano po ba ako, Pastor, makakatiyak na pag ako ay namatay sa langit po ako pupunta? Romans chapter number 10 in verse number 9. Romans chapter number 10 and verse number 9. Mga minamahal, mga kaibigan, mga kabaryo, kapitbahay, nais ng Diyos na ikaw ay makakatiyak na pag ikaw ay namatay sa langit ka pupunta. Nais ng Diyos na makamit mo ang buhay na walang hanggan na kasama ng Panginoong Hesus sa langit ng bayan pagkatapos ng kamatayan. At ito ang gagawin natin para tayo'y makatiyak na hindi na ako mapunta sa impyerno. Ang sabi ng Bible, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt thou believe in thine heart that God had raised Him from the dead, ang sabi ng Bible, thou shalt be saved. Pastor, napakadali ang kaligtasan. Dahil napakahirap ang ginawa ng Diyos sa cross ng Kalbaryo. Kaya ang sabi ng Bible, that if thou shalt confess with thy mouth, kung ipahayag mo sa inyong pong bibig, huwag nating sayangin ang pagkakataong ito. Huwag nating sayangin ang oras na ito na sinabi ng Bible, kung ipahayag mo sa inyo pong bibig, sabi na,
na ang Panginoong Hesus at sumampalataya ka sa Kanya ng buong puso. Ito atin po munang bigyang pansin yung pagsampalataya ng buong puso. Dahil mayroon pong sumampalataya na sa bibig lang. At ang tinitingnan ng Diyos, ang puso po natin. Ang tinitingnan ng Diyos, hindi yung salita po natin, kundi yung salita natin na nanggagaling po sa puso po natin. No. Kaya ang sabi niya, kung ipahayag mo ang Panginoong Hesus at sumampalataya ka sa Kanya ng buong puso na siya po ay nabuhay, nalibing, nabuhay na muli, ang sabi ng Bible, maligtas ka. Kaya paanyaya ng Diyos. Ang Diyos po ang nagpaanyaya po sa atin. Sa umaga po ito, bago tayo manalangin, ang sabi ng Bible in verse number 13, ang sabi ng Bible in verse number 13, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Kailangan talagang pagpahayag doon sa atin pong bibig. Kailangan manggagaling po sa atin pong bibig na ang Panginoong Hesus po ay atin pong tinanggap bilang tagapagligtas po sa buhay po natin. Kaya nawa, maintindihan natin at maunawaan natin yung gusto ng Diyos po sa atin. At ang atin lang pong maging bahagi ay ipahayag sa atin pong bibig at tayo po'y sumampalataya sa Kanya ng buong puso. Kaya tayo po'y manalangin. Tayo po'y tumayo. Inanyahan ko pong lahat na tumayo. At inanyahan ko pong lahat